Gayunpaman, dahil lamang sa ito ay matigas ay hindi nangangahulugan na maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niya tulad ng ginawa niya ngayon. Sa huli, hindi rin maganda para sa kanya ang paggawa niyan, kaya dapat niyang alagaan ng kaunti ang kanyang mga juniors. Dagdag pa niya, sa mga mata ni Chung, malamang lahat sila ay tulala. Dapat magmukha din si Sahyong sa mata ni Chung balang araw. Gayunpaman, ang mga idiot na iyon ay magiging napakahalaga sa kanya. Hiniling sa kanya ni Chung na tumigil doon, dahil may sasabihin siya. Una, sinasabi niya na totoong ang mga tanga sila, pero hindi niya naisip na ganoon ang Sahyong niya. Binigyan siya ni Sahyong ng awkward na tingin. Nagsimulang humajejek si Chung, at iniiwasan siya ni Sahyong dahil wala na siyang pag-asa. Pagkatapos ng isang pause, tinanong niya siya kung alam niya kung ano ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. Tinanong ni Chung kung ito ay isang latigo. Sagot ni Sahyong na ikinalulungkot niya. Ipinaliwanag niya na hindi siya natatakot na hindi siya igalang ng kanyang mga junior, ngunit natatakot siya na balang araw ay magsisi si Chung na hindi nakuha ang kanilang paggalang sa oras na iyon. Ang pakiramdam na mararanasan niya ay ilang beses na mas malakas kaysa sa panghihinayang ng iba. Biglang bumukas ang mga mata ni Chung mula sa panaginip na iyon. Napaupo siya sa kanyang kama at napagtantong panaginip lang iyon. Sa tingin niya ay hindi niya pinangarap ang nakaraan. Muli niyang naalala ang mga huling salita ng kanilang pag-uusap kung saan sinabi ni Sahyong na kahit na hindi niya maintindihan ang kanyang sinasabi, isang araw, ang kanyang mga salita ay makakatulong upang maibsan ang ilang mga pasanin niya. Nagtataka si Chung kung bakit lumilitaw ang isang mukha na matagal na niyang hindi nakikita sa oras na ito, nag-aalala siyang iniisip ang gustong sabihin sa kanya ni Sahyong. Ang susunod na araw ay nagniningning at maliwanag para sa kanila. Lahat sila ay natipon sa lupa, ngunit si Chung ay sumisigaw pa rin na dapat nilang makuha ang Origin Energy Pill na umiiyak. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit hiniling niya sa kanya na huwag patulan ang mga juniors. Hindi niya akalain na ang mga kasalanang nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay ay magmumulto sa kanya ngayon. Tumingin si Gul sa drama queen at tinanong siya kung ano ang sinasabi niya, dahil wala siyang juniors. Tinanong siya ni Jun kung bakit nabitin pa rin siya tungkol dito pagkatapos ng maraming araw. Sinabi niya na oras na para palayain ito, at oras na rin para bumalik sa mahuwasek na sinang-ayunan ni Chung. Inalis ni Hong Daeguang ang kanyang kamay sa kanyang kamiseta at ipinasa ito, pinasasalamatan si Chung sa lahat. Napamura si Chung nang makita ang marumi at walang laman na kamay. Tinanong niya si Hong Daeguang kung gaano siya katagal mag-overstay sa welcome, at kung hindi niya sinabi ay magpapalipas lang siya ng isang gabi rito. Hindi ito tinanggap ni Hong Daeguang. Wala rin siyang sagot, pilyang dahilan niya na hindi pa tuluyang nakaka-recover ang kanyang katawan. Naalala ni Chung ang paggaling na natatanggap niya habang umiinom ng alak. Tumingin siya sa kanya at naisip na ang pulubi na sect na umaapaw sa Chivalry Shore ay gumawa pa rin ng isang hindi kapani-paniwalang tao. Si Hong Daeguang, ang pinuno ng Loin branch ng Beggar Sect, na kilala rin bilang Seven Not Beggar. Salamat Chung sa tulong na ibinigay ng Mount Hua Sect sa Sword Graveyard. Sinabi niya na sisiguraduhin nilang babayaran siya. Isang araw, tinanggap siya ni Chung sa parehong asal. Sinabi ni Hong Daeguang na sa palagay niya ay kailangang mag-ingat si Chung mula ngayon. Ipinaliwanag niya na gustuhin man niya o hindi, mas naging kilala siya sa Jiangho pagkatapos ng insidente ng Sword Graveyard, dahil nakita ng lahat ang kanyang ginawa. Idinagdag niya na 2 taon na ang nakalipas mula noong komperensya ng Mount Hua at Zhongnan, kaya hindi gaanong nagsasalita ang mga tao tungkol sa kanya. Gayunpaman, ngayon ang kanyang reputasyon bilang Mount Hua Divine Dragon ay magsisimulang kumalat muli sa Jiangho. Ang pagiging masikat ay hindi palaging isang magandang bagay. Mas dadami ang magseselos sa kanya, at mas marami rin ang magtatangkang talunin siya para sumikat. Nagkunwari si Chung na alam na niya na sinasabi ni Hong Daeguang na nagtitiwala siya na gagawin ni Chung ang pinakamabuti para sa kanya. Bukod dito, regular na siyang magpapadala ng mga tao sa Mount Hua Sect mula ngayon. Medyo nagulat si Chung sa narinig. Nilinaw niya na wala silang anumang maya-alok sa kanila, bagaman sinabi ni Hong Daeguang na sila na ang magdedesisyon. Idinagdag niya na iniisip niyang muling magtatag ng isang sangay sa Huiam Prefecture. Kaya kung kailangan ni Chung ng impormasyon mula sa kanila, maaari na lang siyang pumunta doon para kunin ito.
Sinabi sa kanya ni Chung na si Hong Duang ay nagbabalak na magnakaw ng impormasyon mula sa kanila habang binibigyan sila ng kanila. Tumawa si Hong Diguang at sinabi na ang buhay ay tungkol sa pagtulong sa isa't isa. Iniisip ni Chung na anuman ang kaso, iyon ay magiging kapakipakinabang para sa Mount Wasek, dahil iyon ay natigil sa kabundukan, hindi lamang sila nahirapan kumita ng pera, ngunit hindi rin nila napapansin ang labas ng mundo. Sa impormasyong mayroon ang pulubi na sekta, malapit na rin nilang maresolba ang pangalawang problema. Naalala ni Chung na matapos silang mapalayas sa 10 dakilang sekta, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pulubi na sekta ay naputol din. Kung pinamamahalaan nilang Ireneo ang kanilang relasyon sa kanila, ito ay makikinabang sa kanila ng husto. Hiniling sa kanya ni Chung na magpadala ng mga talagang matatalinong miyembro sa sangay ng Huaam. Kakailanganin niya ang maraming impormasyon. Hiniling din niya sa kanya na iwan ang ilang pulubi sa Naining upang tulungan ang Hua Shadow Sect at makipagpalitan din ng paraan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sumagot si Hong Duang na gagawin niya iyon. Napabuntong hininga si Chung, iniisip na may nakuha sila sa buong alamat na ito. Sa tingin niya, kapag nalaman ito ng sect leader, siya ay aapaw sa luha. Biglang may naalala si Chung, kaya pinaalalahanan niya si Hong Diguang na huwag kalimutan ang kanilang pangako. Tinatanong niya kung alin ang tinutukoy niya. Ipinaalala sa kanya ni Chung na dapat niyang ipadala ang pulubing brat na iyon sa Mount Wasek. Si Chung ay may espesyal na galit sa kanya. Napamura si Hong Diguang nang marinig ang kanyang parang bata na pangako, at sumagot na hindi niya nakalimutan na ang anak ng sect leader ay lumapit kay Chang na may malungkot na mukha at sinabing medyo nalungkot siya sa pag-alis ni Chang. Sinabihan siya ni Chung na huwag malungkot, dahil madalas silang magkita. Ang bata ay humiling, nagtatanong kung maaari rin siyang maging disipulo ng Mount Wasek sa hinaharap. Nag-isip si Chung tungkol dito sa isang segundo, at pagkatapos ay tumugon na hindi niya magagawa. Nabigo ang bata na pagalingin iyon, ngunit ipinaliwanag ni Chung na kailangan niyang maging susunod na Hua Shadow Sect leader. Napagtanto ng bata ang kanyang sinasabi at humajijek, na nagsasabi na siya ay tama. Idinagdag ni Chung na papayagan nila siyang magsanay kasama nila sa pangunahing Mount Wasek anumang oras na hindi sila nagtatangi ng mga panlabas na disipulo ng sekta. Binanggit din niya na balak din ni Jogul na lisanin ang Mount Wasek at ipagpatuloy ang linya ng kanyang pamilya. Ngunit napahiya si Gul, tumugon na walang tiyak, pa. Pinayuhan ni Chung ang bata na tulungan ang kanyang ama sa ngayon, dahil nangako ang Mount Wasek na tutulungan sila, magiging abala sila sandali. Iginagalang ni Chung ang sect leader. Sinabi niya kay Chun na mayroon silang mahabang paglalakbay sa hinaharap. Dapat niyang bigyan sila ng pera, ngunit wala siyang marami. Sinabi sa kanya ni Zing na ayos lang. Sila ay mayaman kung tutuusin, dahil mayroon silang mga bowl ang kidlat na ito. Pagkatapos nito, nagpaalam sila sa isa't isa, at ang mga miyembro ng Mount Wasek ay umalis sa lugar. Nakita sila ng sect leader at ng kanyang anak na pupunta. Ang sect leader ay nagsabi na ang Mount Wasek ay malaki na ang pinagbago. Balang araw, malamang na matunog ang kanilang mga pangalan sa buong mundo. Pagkatapos ay bumalik sila, dahil marami silang dapat gawin, sinabi niya sa kanyang anak na kung gusto nilang tapusin ang iniatas sa kanila ng Mount Wasek, kailangan nilang magtrabaho ng husto sa kanilang pagbabalik. Napansin nila, na walang laman si Nanyang. Sinabi ni Chun na pagkatapos ng lahat ng kaguluhan na iyon, tila ang mga tao ay pinaghigpitan sa pagpasok at paglabas. Ito ay isang maliit na lungsod na walang maraming tao noong una. Marahil iyon ang dahilan kung bakit parang mas walang laman ngayon. Napabuntong hininga si Jong at idinagdag na sa huli, babalik sila ng wala. Ipinaliwanag ni Chun na hindi ito wala. Niresolba nila ang mga isyo ng Hua Shadow Sect at bumuo ng magandang relasyon sa sekta ng pulubi. Nakipaglaban din sila sa Wudang Sect at naging mas kilala ang Mount Wasek. Sasabihin niya na marami na silang natamo. Ngayon ay dapat na silang makaalis sa Naining sa lalong madaling panahon. Sinusumpa pa ni Chung ang Medicine Immortal. Sinabi ni Chun na saka lang siya titigil sa pagiging mabitin tungkol sa Sword Graveyard. Tinanong sila ni Aisel kung paano naging Woundless Sword Interceptor ang Medicine Immortal. Wala sa kanila ang may sagot. Sinabi niya na dapat silang mag-isip mula doon, na nagpapaalala sa kanya na ito ang sinabi ni Chung dati. Sumagot si Chung, nilaktawan kung paano niya malalaman kung bakit siya naging Woundless Sword Interceptor.
Sinabi niya sa kanila na iwanan ito bilang ito ay, ngunit iyon ang nagpapaisip sa iba tungkol dito. Sinabi ni Gul na marahil ay dahil kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, ang ginawa niya ay isang bagay na hindi niya dapat ginawa bilang Medicine Immortal. Ipinaliwanag niya na ang Medicine Immortal ay naglibot sa lahat ng sect upang talunin ang mga martial masters at kunin ang kanilang mga sword. Kung ginawa niya iyon bilang Medicine Immortal, nabaliw na sana ang mundo. Marami rin ang may sama ng loob sa kanya. Ang iba ay sumasang-ayon kay Gul dahil ito ay maliwanag, kung iisipin nila, ngunit may bumabagabag kay Chun. Mayroon siyang pakiramdam na nagsasabi sa kanya na hindi sapat na paliwanag. Nagulat siya nang sabihin ni Jong na hindi ito kung saan sila dapat magsimulang mag-isip. Sinabi niya na ang medisina na immoral ay itinago ang kanyang pagkakakilanlan bilang kinuha ang mga espada mula sa iba. Dahil winasak niya silang lahat sa sword graveyard, nagdududa siya dahil gusto niya ang mga sword na iyon. Kaya dapat nilang isipin kung bakit siya umikot para kunin sila noong una. Isinalaysay na mayroong isang bagay na hindi maintindihan ng sino man mula sa simula, ang gamot na immortal ay hindi nagnanais ng banal na armas. Siya rin ay hindi matapos ang pamagat ng pagiging pinakamalakas sa mundo. Kung babalikan nila, ang lahat ng ginawa ng Medicine Immortal bilang Woundless Sword Interceptor ay tila walang silbi. Kung ganoon, nagtataka sila kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ni Aisel na marahil ay hindi na kailangan para sa isang dahilan, at marahil ay kinasusuklaman niya lamang ang mga ito. Tinanong siya ni Chun kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sinabi niya na ang Medicine Immortal ay isang manggagamot. Nabuhay siya sa paggagamot ng mga pasyente. Ganyan siya, kaya siguro kinaiinisan niya. Kinasusuklaman niya ang mga martial artist na iniikot ang kanilang mga espada ng hindi kinakailangan at pumatay ng mga tao, dahil kahit na matapos ang kanyang mga paggamot, sila ay pupunta at mamamatay pa rin. Tinanong siya ni Chun kung sa tingin niya ay ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa ganoong dahilan. Tinatanong din niya kung bakit niya nilikha ang sword graveyard. Pagkatapos ay huminto siya at pagkatapos ay sasabihin na marahil ito ay isang babala. Lahat ay nakatingin sa kanya ng buong atensyon. Sinabi niya na maaaring ito ay isang babala mula sa kanya bilang ang Woundless Sword Interceptor sa mga tao sa Django. Pinahinto siya ni Jiang doon at tinanong, paano ang paraan ng paggawa ng Origin Energy Pill, at kung bakit nawala ang paraan kahit na mayroon siyang mga disipulo. Sinabi niya na mula sa kanyang narinig, hindi niya itinuro kung paano gawin ang Origin Energy Pill. Kahit na sa kanyang mga disipulo, mayroong isang bagay sa kanila na hindi karapat-dapat dito. Sinabi ni Gul na kapag mas marami siyang naririnig tungkol sa kanya, parang estranghero siya. Tinatanong ni Jiang kung ang lahat ng ito ay kapritsyo lang niya. Bigla, nagsimulang ulitin ni Chung ang lahat ng mga pahiwatig. Matapos ulitin ng ilang beses, sinimulan niyang sabihin na magpatuloy, umalis, subukan ang kanyang mukha. Parang may naisip siya. Bigla siyang nagsimulang maglakad sa isang direksyon, inuulit ang mga salitang iyon. Tinatawag niya siya, ngunit pinatahimik siya ni Chun, na sinasabi sa kanila na sundan siya ng tahimik. Sigurado siyang may na-realize si Chung. Tumingin siya sa kanya at iniisip na may naisip si Chung. Patuloy na inuulit ni Chung ang mga salitang iyon at pumunta sa isang kagubatan. Pinipilit niya ang kanyang isipan, inaalala kung ano ang sinusubukan niyang makuha. Gusto niya ang Origin Energy Pill at ang paraan para gawin ito ngayon ay iniisip niya kung ano ang lugar na dapat ay mayroon nito, ang Sword Graveyard, ang nasa isip niya bilang sagot. Isinalaysay niya na mali ang simula sa simula. Habang tinanggihan ng Medicine Immortal na siya ang Woundless Sword Interceptor, ang Woundless Sword Interceptor ay gumawa ng mga pahiwatig para sabihin sa iba na ang Medicine Immortal's Origin Energy Pill ay nasa sarili niyang libingan. Nagkamali ang mga bagay mula sa sandaling iyon. Hindi niya isinaalang-alang ang banayad na pagkakaibang iyon. Kung ang Medicine Immortal ay ang Woundless Sword Interceptor, kung gayon hindi niya itinago ang katotohanan iyon. Ang libingan ng Woundless Interceptor ay hindi rin makikilala bilang Sword Graveyard sa mundo. Ibig sabihin, kung may gustong iwan ang Medicine Immortal, hindi niya sila iiwan doon.